Itinaboy sa gitna ng bagyo ng sariling asawa, habang buntis at nag-aagaw buhay. Habang nagpapakasaya si Rafael, sa bisig ng kabit, dinala ng inang si Elena ang huling pera ni Sol. Palamunin ka lang, ang malupit nilang paalam. Ngunit mula sa putikan ng Laguna, isang reyna ang babangon. Matitikman nila ang puot ng inang inagawa ng lahat. Handa na ba silang harapin ang bagyong kanilang nilikha? Tingnan mo nga ang asawa mo, Rafael. Amoy sibuyas at isda ang buong pagkatao niya. Kahit kailan hindi siya babagay sa posisyon mo bilang presidente ng kumpanya. Diri-diri ako tuwing nakikita ko siyang nakaupo sa sala mo habang inaantay ka. Alam ko, Celestine, kaya nga aalis na tayo bago pa umabot ang baha dito sa loob. Kukunin ko lang ang mga titulo sa vault. Isang basahang puno ng amoy kusina lang si Sol. Palamunin na walang ibang alam kundi magmukhang kawawa. Kung hindi lang dahil sa mga libreng disenyo niya noon, matagal ko na siyang itinapon. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya ngayong gabi. Lalo na sa batang nasa sinapupunan niya na malamang ay magiging pabigat lang din sa buhay ko. Nakatayo si Marisol sa labas ng siwang ng pinto ng silidaklatan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay ang paboritong puting polo ni Rafael na kalalaba at kapaplansa pa lamang niya sa kabila ng pamamaga ng kanyang mga binti dahil sa kabuwanan niya. Nananatili pa ang init ng plansa sa makinis na tela. Isang init na buong pagmamahal niyang inilaan upang hindi ginawi ng kanyang asawa sa kasagsagan ng paparating na bagyo. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay mas malamig pa sa yelong tuwirang bumaon sa kanyang puso. Walang paghikbi na lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang pag-ipit ng kanyang hininga sa lalamunan ang naging reaksyon ng kanyang katawan. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri hanggang sa tuluyang mahulog ang malinis na puting polo sa sahig. Nadumihan ng alikabok, kasabay ng pagguho ng 10 taong sakripisyo niya para sa lalaking ito. Ang mga paningin ni Marisol ay biglang nanlabo. Hindi lamang dahil sa nag-uunahang mga luha, kundi dahil sa isang matinding kirot na biglang sumaksak sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Napahawak siya sa malamig na pader. Kusang bumigay ang kanyang mga tuhod kasabay ng pagdaloy ng mainit na tubig sa kanyang mga hita. Pumutok na ang kanyang panubigan. Bumukas ng malaki ang pinto. Lumabas si Rafael na may bitbit na malaking itim na bag. Kasunod ang nakangising si Celestine na balot ng mamahaling alahas. Natigilan si Rafael nang makita si Marisol na nakalupasay sa sahig, namimilipit sa sakit habang sapo-sapo ang malaking tiyan. Rafael, tulungan mo ako. Ang bata. Manganganak na ako. Pautal-utal na makaawa ni Marisol, pilit na inaabot ang laylayan ng sapatos ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na maawa, mabilis na iniwas ni Rafael ang kanyang paa na tila nakakita ng nakakadiring insekto. Inilayo niya ang kanyang paningin, pinatigas ang kanyang panga, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang kabit. Wala akong panahong mag-alaga ng pabigat ngayon, Sol. Kung talagang mahal mo ako, huwag mo na akong guluhin. Matuto kang mag-isa. Malamig na wika ni Rafael bago ito tuluyang naglakad papalayo. Iniiwan si Marisol na humihinga ng malalim dahil sa sunod-sunod na matinding kontraksyon ng kanyang sinapupunan. Sa gitna ng lumalalang sakit at pagkirot ng kanyang tiyan, isang anino ang lumapit mula sa madilim na pasilyo. Si Elena, ang sarili niyang ina. Nagkaroon ng kaunting pag-asa ang mga nanlalabong mata ni Marisol. Pilit niyang iniangat ang kanyang sarili, lumuluhan ng dugo at pawis. Nanay, Nay, tulungan mo po ako. Dalhin niyo po ako sa ospital. Parang awa niyo na. Ngunit huminto si Elena sa tapat ni Marisol, hindi upang tulungan ang anak, kundi upang tanggapin ang isang makapal na sobrang inabot ni Celestine bago ito tuluyang lumabas ng mansyon. Binuksan ni Elena ang sobre at mabilis na kinumpirma ang dami ng pera sa loob. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang ang kanyang sariling anak ay nag-aagaw buhay sa malamig na sahig. Tumigil ka sa kakananay mo sa akin, Marisol. Puno ng inis na sambit ni Elena habang mabilis na ibinulsa ang sobre.
Huwag kang umiyak dyan na parang inosente. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi kita pinulot at kinupkop noon, matagal ka nang patay sa kalsada. Hayaan mo na ang asawa mo. Ito na ang kabayaran mo sa lahat ng hirap ko sa pagpapalaki sa'yo. At itong perang ito, kulang pa ito sa mga isinubo ko sa bunganga mo noong bata ka. Gumuho ang buong mundo ni Marisol. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang kaluluwa. Ang inang inaruga niya, ang inang pinagbigyan niya ng lahat ng sweldo niya, ay ibinenta ang kanyang buhay para sa pera. Sa huling pagkakataon, dala ng nakasanayang paggalang at pagmamakaawa, pilit na iniangat ni Marisol ang kanyang nanginginig na kanang kamay upang abutin ang kamay ni Elena para magmano, isang huling pagsamo ng isang anak. Ngunit marahas na hinawi ni Elena ang kamay ng kanyang anak. "Huwag mo akong hawakan, madudumihan ang damit ko. Mamamatay ka na nga lang, mandadamay ka pa." Huling wika ng matanda, bago ito mabilis na tumalikod at naglakad palabas. Sinasabayan ng malakas na paghampas ng hangin at ulan mula sa labas. Naiwan si Marisol sa gitna ng malawak at madilim na sala. Kasabay ng pagkawala ng kuryente, nagsimulang umagos ang malamig at maduming tubig baha mula sa siwang ng mga pinto. Umaakyat na ang tubig. Pilit na idinikit ni Marisol ang kanyang likod sa pader. Ibinabaluktot ang kanyang katawan upang takpan at protektahan ang kanyang sinapupunan mula sa malamig na tubig. Wala na siyang lakas para sumigaw. Wala na siyang lakas para umiyak. Tanging ang pagtibok ng puso ng kanyang anak ang nag-iisang dahilan kung bakit nananatiling bukas ang kanyang mga mata. Isang matinding pagod ang unti-unting bumalot sa kanyang katawan. Habang ang malamig na baha ay umaabot na sa kanyang dibdib, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang wasak na kaluluwa at ang galit ng bagyo sa labas, isang katanungan ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, naghihintay ng kasagutan mula sa malupit na tadhana. Bakit? Bakit ang mga taong pinag-alayan ko ng buong buhay ko ang siya pang maghuhukay ng sarili kong libingan? Napakalamig ng tubig. Tila mga yelong karayom na tumutusok sa bawat himaymay ng kanyang laman habang unti-unti siyang hinihila pababa sa pusod niyong dilim. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-uko sa kamatayan, isang magaspang ngunit mainit na kamay ang humagip sa kanyang braso. Isang puwersang puno ng buhay ang humila sa kanya pabalik sa ibabaw. Nang imulat ni Marisol ang kanyang mga mata, hindi na ang marangyang kisame ng mansyon ang kanyang nakita, kundi isang butas-butas na bubong ng pawid na pilit sumasangga sa natitirang ambono ng bagyo. Isang matapang na amoy ng daing at maalat na simoy ng lawa ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang isang matandang lalaki. Sunog ang balat sa sikat ng araw at may mga malalalim na kulubot sa noo. Siya si Kapitan Tiago, ang pinuno ng maliit na pamayanan ng mga mangingisda. Isang lolo na walang pag-aalinlangang sumagip sa isang estranghera mula sa nag-aalborotong lawa ng Laguna. Bago pa man siya makapagsalita upang magpasalamat, isang panibagong alon ng sakit ang tila pumunit sa kanyang sinapupunan. Nagsimula na ang matinding paghilab. Agad na humingi ng tulong si Kapitan Tiago mula sa mga kababaihan sa kabilang kubo. Walang malambot na kama, walang makabagong kagamitan ng pang-ospital, tanging mga malinis na ritaso, mainit na tubig, at ang bayanihan ng mga estranghero ang kanilang naging sandata. Sa bawat pag-alon ng sakit, idinidiin ni Marisol ang kanyang mga kuko sa sahig na kawayan. Ibinuhos niya sa matinding pag-iri ang lahat ng galit, lahat ng pangungulila, at lahat ng pagnanasang mabuhay para sa batang nasa kanyang tiyan. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila naghuhugas sa mga mapapait na alaala ng gabing iyon. Tinatanggal ang mga bakas ng pagtataksil ng sariling ina at asawa. Isang matining na iyak ng sanggol ang bumasag sa malamig na hangin ng madaling araw. Isang iyak na nagpapahayag
ng tagumpay laban sa kamatayan. Maingat na inilagay ng isang ginang ang maliit at namumulang sanggol sa ibabaw ng dibdib ni Marisol. Nang maramdaman niya ang mainit na balat ng kanyang anak, tuluyang bumigay ang mga luha ng isang inang nag-iisang lumaban sa dilim. Wala siyang inilabas na hikbi, ngunit ang bawat patak ng kanyang luha ay may bigat ng libo-libong pasasalamat. Laya. Iyon ang pangalang isinulong ng kanyang puso. Laya. Dahil mula sa araw na ito, pareho na silang malaya sa gapos ng mga taong nagtapon sa kanila sa baha. Nang kumalma na ang lahat at nakatulog na ang sanggol, maingat na pumasok si Kapitan Tiago, dala ang isang umuusok na mangkok ng lugaw. Naupo ang matandang mangingisda sa gilid ng higaan, ang kanyang mga matang puno ng awa at pag-unawa ay nakatitig sa mag-ina. Hindi ka nag-iisa, anak. Ang malumanay na wika ng matanda habang inihihipan ang mainit na sabaw bago ito iabot kay Marisol. Ang mga simpleng salitang iyon ay tila isang mainit na yakap na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Elena. Tiningnan ni Marisol ang mga kamay ng kapitan. Punong-puno ito ng mga pilat mula sa paghihila ng lambat, magaspang at matigas, ngunit nang maingat nitong pahirin ang isang maliit na patak ng gatas sa pisngi ng natutulog na si Laya, iyon na ang pinakamalambot at pinakasiguradong haplos na naramdaman niya sa buong buhay niya. Isang estrangherong nagbigay ng pamilya sa taong tinanggalan ng karapatan ng sariling dugo. Sa isang sulok ng kubo, umaandar ang isang lumang telebisyon na kinakapitan ng kalawang. Sa gitna ng malabong signal, iniuulat ng isang tagapagbalita ang lawak ng pinsala ng bagyo sa Maynila. Ang nakapukaw sa atensyon ni Marisol ay ang balitang may natagpuang isang hindi makilalang bangkay ng babae na inanod ng baha hindi kalayuan sa subdibisyon ng mga ilustre. Dahil sa tindi ng pagkakababad sa tubig, idineklara itong walang pagkakakilanlan, ngunit ipinagpalagay ng mga awtoridad na isa ito sa mga nawawala mula sa lugar. Napagtanto ni Marisol ang isang napakalaking katotohanan para sa mundo at higit sa lahat, para kina Rafael at Elena. Siya ay patay na. Kinabukasan, habang payapang natutulog ang kanyang anak, naglakad si Marisol palabas ng kubo patungo sa pampang ng lawa ng Laguna. Ang tubig na sumubok pumatay sa kanya ay siya ring tubig na nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Tiningnan niya ang kanyang nanginginig na kamay. Naroon pa rin ang mumurahing singsing na ibinigay sa kanya ni Rafael noong mga panahong nag-uumpisa pa lamang sila. Isang piraso ng bakal na sumisimbolo sa kanyang pagiging sunod-sunuran at bulag na pag-ibig. Walang pag-aalinlangan, hinubad niya ito. Ginamit niya ang buong lakas na natitira sa kanyang katawan at inihagis ang singsing sa pinakamalayong bahagi ng lawa. Kasabay ng pagkawala ng singsing sa paningin niya ay ang tuluyang pagkamatay ni Marisol, ang asawang martir at anak na naging alipin. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng lawa ay isang inang handang gawing sandata ang bawat patak ng luha upang protektahan ang kanyang anak. Ang kislap ng mumurahing bakal ay tuluyang nilamon ng madilim at malalim na tubig. Nag-iwan ng tahimik na pangako ng paghihiganti na magsisimula sa pag-ahon mula sa putikan. 5 taon na ang nagdaan mula nang iluwal ng bagyo ang isang bagong pag-asa sa dalampasigan ng Laguna. Wala na ang makikinis na daliri ni Marisol na dati hinahagkan ng mga mamahaling krema sa loob ng malamig na mansyon. Ang mga kamay na nasa ibabaw ng lumang mesa ngayon ay puno ng mga kalyo at maliliit na hiwa mula sa pagtalop ng mga matatalas na kabibe. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, maingat niyang kinikiskis ang isang ordinaryong bato ng ilog upang bumagay sa kurba ng isang pinakintab na shell. Bawat kuskos, bawat hugis na nabubuo mula sa pinakamurang materyales ay sumasalamin sa talim ng kanyang determinasyong itaguyod ang nag-iisang rason ng kanyang paghinga. Mula sa labas ng kanilang maliit na kubo, umalingaungaw ang masayang pagbati ng isang bata. Tumakbo ang 5 taong gulang na si Laya. Suot ang pupas.
ngunit napakalinis na uniforme patungo sa nag-aayos ng lambat na si Kapitan Tiago. Magalang na inabot ng bata ang magaspang na kamay ng matanda at idinikit ito sa kanyang noo upang magmano. Isang matamis na ngiti at banayad na paghaplos sa buhok ang iginanti ng kapitan. Kasunod ang pag-abot ng ilang barya para sa baon nito sa eskwela. Pinanood ni Sol ang tagpong iyon mula sa bintana at isang tahimik na init ang bumalot sa kanyang dibdib. Wala mang dugong nagtali sa kanila. Ang pagmamahal na ibinibigay ng matandang mangingisda sa kanyang anak ay higit pa sa kayamanang ipinagkait sa kanya ng sariling ina. Ito ang pamilya. Sa kabilang banda ng maingay na pamilihan ng bayan, isang lalaking nakasuot ng simpleng asul na polo, ngunit may tindig na nag-uumapaw sa awtoridad ang naglalakad sa gitna ng siksikan. Si Attorney Leandro Magbanua ay napadpad sa Laguna upang mag-imbestiga sa isang kaso ng pang-aagaw ng lupa laban sa mga lokal na mangingisda. Habang nilalampasan niya ang mga nagtitinda ng daing at mga gulay, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na pwesto ng mga gawang kamay na alahas. Walang pag-aalinlangang nilapitan ni Leandro ang mesa. Kinuha niya ang isang kwintas na gawa sa tanso at hinulmang kabibe. Unti-unting napakunot ang kanyang noo, hindi dahil sa hindi maganda ang pagkakagawa, kundi dahil sa matinding pagkamangha. Bilang isang abogadong madalas makihalubilo sa mga tagapagmana ng malalaking kumpanya at nakakakita ng mga diamante, alam niya ang halaga ng isang sining. Ang pirasong hawak niya ay gawa sa mga pinakapangkaraniwang bato. Ngunit ang pagkakaarkong mga linya nito, ang balanse ng hugis, at ang kaluluwang nakapaloob sa disenyo ay sumisigaw ng isang pambihirang henyo. Isang likhang sining na hindi nabibilang sa maalikabok na palengke ng probinsya. Napaangat ang tingin ni Leandro at natumbok ang mga mata ng gumawa nito. Sinalubong siya ng isang malamig at mapagbantay na titig mula kay Sol. Wala na ang maamong mukha ng isang babaeng laging nakayuko at humihingi ng awa. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may matatalim na mata ng isang inang handang makipaglaban sa kahit anong oras. Habang pinagmamasdan ni Leandro ang magandang mukha ng ginang na nababalutan ng dignidad at pagod, hindi niya naiwasang mapansin ang patagong pagpisil ni Sol sa kanyang namamaga at namumulang mga kasukasuan sa ilalim ng mesa. Pilit na pinagpapahinga ang mga daliring lumikha ng obra maestrang hawak niya. Isang kirot ng paghanga at pag-unawa ang dumaan sa dibdib ng binata. Nakikita ang bigat ng sakripisyong isinabuhay ng babaeng ito. Ibinalik ni Leandro ang kanyang paningin sa kwintas. Pilit niyang inaalala kung saan niya nakita ang ganoong klaseng hagod ng pagkakadisenyo. Isang pamilyar na kompas, may ibinulong ang abogado sa kanyang sarili. Sapat lamang para siya ang makarinig. Ang kurbang ito, ang eksaktong pagkakabaluktot ng mga linyang ito, ay halos magkamukhang magkamukha sa pinakatanyag at pinagkakakita ang koleksyon ng Illustre Group, isang dekada na ang nakalipas. Paano ang isang simpleng tindera sa Laguna ay may ganitong antas ng kakayahan? Dahan-dahang ibinaba ni Leandro ang kwintas. Kinuha niya ang kanyang pitaka at inilabas ang isang malinis at puting parihabang papel. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Tapat sa mga nag-aalinlangang mata ni Sol, malumanay niyang ipinaalam sa ginang na ang ganoong talento ay isang kasalanang ibro lamang sa gilid ng kalsada at nag-alok siyang ipakilala ito sa isang kilalang mamumuhunan sa industriya ng mga mamahaling bato sa Maynila kung nanaisin nitong lumago. Hindi na niya hinintay ang sagot nito upang hindi magmukhang namimilit. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan ang isang pagkakataong maaring bumago sa takbo ng tadhana. Nanatiling nakatitig si Sol sa naiwang marka ng lalaki. Ang malinis at puting tarheta ay buong kapangahasang nakapatong sa magaspang at madilim na kahoy ng kanyang mesa. Malayo sa payapang alon ng Laguna, isang magulong unos ang kasalukuyang sumisira
sa loob ng mansyon ng mga ilustre sa Maynila. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagkabasag ng isang mamahaling florera sa malamig na sahig ng sala. Galit na inihagis ni Celestine ang isang makapal na katalogo ng mga bagong labas na palamuti sa mismong harapan ng kanyang asawa. Puro ka na lang bukas, Rafael. Paano na ang pangako mong bibilhin natin ang bag na ito? Matinis at nakakabinging sigaw ni Celestine. Ang kanyang magandang muka ay pumapangit dahil sa matinding pagkadismaya at pagiging sakim. Kusot-kusot ang buhok at nanginginig ang mga kamay na sumandal si Rafael sa kanyang silya. Wala na ang mayabang na tindig ng isang matagumpay na presidente. Ang kumpanyang minana at inagaw niya ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Wala na silang maibentang bagong disenyo mula nang mawala ang babaeng ginawa nilang alipin at pinigaan ng talento. Sa kabilang silid, sa loob ng marangyang opisina ng disenyo na dati ay pag-aari ni Marisol, isang malakas na paghampas ng kamay sa ibabaw ng mesa ang nagpatayo kay Loida mula sa kanyang pagkakaupo. Nakatayo sa kanyang harapan si Elena. Ang muka ay namumula sa galit habang nakatitig sa mga blangkong papel ng kanyang tunay na anak. Bakit hindi mo magawa ang mga disenyo ni Sol? Nanggigil na bulong ni Elena. Tila isinusumpa ang kakulangan ng sariling laman habang patuloy na naninisi. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Loida. Ninakaw ko ang pwesto niya para ikaw ang maging reyna. Tapos ito lang ang igaganti mo sa akin? Isang utak na walang silbi? Kung hindi tayo makakapaglabas ng bagong koleksyon, babalik tayo sa pagiging hampas lupa sa kalsada. Habang nagkakagulo at nagkakagatan ang mga taong minsang nagtapon sa kanya sa baha, isang tahimik na kapangyarihan ang nabubuo sa loob ng isang pribadong opisina ng abogasya sa kabilang bahagi ng syudad. Bumukas ang makapal na pinto ng kahoy. Pumasok ang isang babaeng malayo sa imahe ng tinderang na kilala ni Leandro sa maalikabok na palengke ng Laguna. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na humuhulma sa kanyang natatagong kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig at kalkuladong determinasyon. Hindi na siya si Marisol na laging nakayuko. Siya na ngayon si Amana, ang misteryosang bilyonaryang handang bumili sa lahat ng mga utang ng Ilustre Group. Malugod siyang tinanggap ni Attorney Leandro Magbanua. Inilatag ng abogado ang mga makakapal na kontrata sa ibabaw ng makintab na mesa, mga dokumentong naging bunga ng kanilang walang humpay na pagpaplano. Lumapit si Amana, yumuko ng bahagya upang basahin ang mga nakasulat na kondisyon na tuluyang magbabaon kay Rafael sa kanyang sariling patibong. Sa kanyang pagyuko, isang malambot na hibla ng kanyang buhok ang nakawala mula sa pagkakaayos at tumakip sa kanyang paningin. Bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, naramdaman niya ang banayad na paglapit ni Leandro. Ang mainit na amoy ng barako at malinis na pabango ng lalaki ay humalili sa malamig na hangin ng opisina. Maingat at puno ng paggalang na inipit ni Leandro ang nakawalang buhok sa likod ng tainga ng dalaga upang mas makapagbasa ito ng maayos. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang namutawi. Ngunit sa mga matang yun ni Leandro, nakita ni Amana ang isang lalaking hindi siya tinitingnan bilang isang kasangkapan o pabigat, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat sa pinakamataas na antas ng pag-iingat at respeto. Isang banayad na pagtalon ng kanyang puso ang gumising sa mga damdaming matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng lawa. Ang tahimik at matamis na sandaling iyon ay naputol lamang nang pumasok ang isang pribadong investigador. Tahimik nitong iniabot kay Leandro ang isang manipis na brown envelope. Nang ibaba ng investigador ang sobre sa mesa, nahagip ng mga mata ni Amana ang isang nakatatak na pamagat sa labas nito, mga salitang tila nagpalapot sa kanyang dugo at nagpabilis ng kanyang paghinga, dugo ng mga kalida. Bago pa man makapagtanong si Amana, biglang umilaw at tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa ni Leandro.
Sinagot ito ng abogado at nakinig sandali bago lumingon sa babaeng nasa kanyang harapan. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng binatang abogado. Nasa kabilang linya ang presidente ng Ilustre Group. Malumanay na pahayag ni Leandro. Ang boses ay naglalaman ng kapangyarihang ipaubaya ang huling desisyon sa reyna. Nagmakaawa sa aking sekretarya. Nais daw niyang makausap ng personal ang mamumuhunan na nagngangalang Amana upang isalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya. Tinitigan ni Amana ang teleponong nakapatong sa mesa. Ang patuloy at mahabang tunog mula sa linya ng kabilang ibayo ay tila isang matamis na musika ng pagkabaliw na matagal na niyang hinihintay upang simulan ang pagganti. Payapa ang ibabaw ng lawa ng Laguna, ngunit ang kayumangging sobre na inabot ni Leandro kay Sol ay naglalaman ng isang bagyong nakatakdang sumira sa lahat ng kanyang nakaraan. Nanginginig ang mga daliri ng dalaga nang dahan-dahan niyang ilabas ang mga lumang dokumento. Nakasulat doon ang mga pangalan, petsa at mga talaang medikal na pilit ibinaon sa limot ng mga taong nagtapon sa kanya. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay tila humila sa kanyang isipan pababa sa isang madilim na yugto ng kanyang kabataan. Naramdaman niya muli ang hapdi ng patpat na tumatama sa kanyang munting mga binti. Ang lamig ng sahig kung saan siya madalas paluhurin. Nakita niya ang nanlilisik na mga mata ni Elena habang sa pilitang inaagaw ang isang magandang manika mula sa kanyang mga kamay upang ibigay kay Loida. Ang matinis na boses ng matanda ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Hampas lupa ka lang na pinulot ko sa tabi-tabi. Wag na wag mong hahawakan ang mga mamahaling gamit ng anak ko. Utang na loob mo sa akin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Kaya matuto kang magsilbi. Ang mga salitang yon ang naging bakal na kadena na sumakal sa kanyang pagkatao. Nagpaniwala sa kanya na siya ay isang pabigat na kailangang magbayad ng utang na loob habang buhay. Nabalik lamang ang diwa ni Sol sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang mainit at magaspang na palad ni Leandro na marahang nakapatong sa kanyang balikat. Ang presensya ng abogado ang naging angkla niya upang hindi tuluyang malunod sa dagat ng mapapait na alaala. Upang hanapin ang huling piraso ng katotohanan, naglakbay sila patungo sa isang lumang ampunang pinatatakbo ng mga madre sa liblib na bahagi ng Maynila. Sa loob ng isang madilim na silid ng mga lumang talaan, maingat na inilipat ni Leandro ang mga naninilaw na pahina ng isang makapal na libro mula 30 taon na ang nakararaan. Itinuro ng abogado ang isang partikular na hanay. Tinitigan ni Sol ang pamilyar na kompas ng ballpen, ang mismong pirma ni Elena. Nandoon ang buong at nakaririmarim na katotohanan. Si Elena ay hindi niya ina, kundi isang hamak na tagapag-alaga ng mayamang pamilya, Kalida. Nang mamatay ang tunay na ina ni Sol sa isang malagim na aksidente, ninakaw ni Elena ang lahat ng kayamanan. Dinala ang sanggol na tagapagmana at itinago sa hirap. Ginamit ng matanda ang ninakaw na pera upang kunin pabalik ang sarili nitong anak mula sa ampunan, pinalaki sa karangyaan, at ginawang alipin si Sol sa sarili nitong kaharian. Habang binabasa ang mga detalye, nahagip ng paningin ni Sol ang isang karagdagang tala ng doktor sa gilid ng pahina tungkol sa anak na kinuhang muli ni Elena. Nakasulat doon na ang sanggol na iniwan ng matanda ay may natatanging balat na hugis kalahating buwan sa likod ng leeg nito. Isang markang matagal na niyang nakikita sa batok ni Loida tuwing itinatali nito ang kanyang buhok sa loob ng mansyon. Gumuho ang mga tuhod ni Sol. Nabitawan niya ang makapal na libro, lumikha ng isang malakas na tunog na bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi ang nawalang pera, kumpanya, o malalaking mansyon ang dumurog sa kanyang puso sa mga sandaling iyon. Ang nagpaguho sa kanyang mundo ay ang katotohanang ginugol niya ang buong buhay niya sa pagmamakaawa, pag-iyak,
at pagpapakababa para lamang makakuha ng kahit isang patak ng pagmamahal mula sa isang halimaw na siya palang nagnakaw ng kanyang tunay na pamilya. Isang malalim at paos na yakang kumawala sa kanyang lalamunan. Ganoon pala kasakit ang matuklasang ang inang pinag-alayan mo ng buhay ay ang mismong demonyong pumatay sa iyong pagkatao. Walang pag-aalinlangan, humakbang si Leandro papalapit. Hinigit niya ang nanghihinang katawan ni Sol at ikinulong ito sa isang mahigpit at ligtas na yakap. Hindi nagbigay ng mga gasgas at walang kwentang salita ng pag-asa ang binata. Ipinatong lamang niya ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ni Sol at buong tuyong hinaplos ang nanginginig na likod ng dalaga. Ipinadama niya sa bawat paghigpit ng kanyang mga braso na naroon siya bilang isang pader na hindi matitibag. Sa loob ng bisig ni Leandro, naramdaman ni Sol ang isang bihirang pagkakataon na maari siyang maging mahina, na may isang taong sasalo sa kanyang pagbagsak nang walang hinihinging kapalit. Unti-unting tumigil ang matinding pag-alon ng kanyang dibdib. Kumalas si Sol mula sa init ng yakap ni Leandro. Ginamit niya ang likod ng kanyang palad upang punasan ang mga huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Nang iangat niya ang kanyang paningin, wala na ang mga matang nagmamakaawa. Ang natira ay ang malamig at matalim na paningin ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Tiningnan niya ng diretso si Leandro. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagtataglay ng talim ng isang patalim, at inutusan itong ihanda ang lahat ng mga papeles ng korte. Handa na siyang magising ang mga demonyo mula sa kanilang mahimbing na pagkakatulog. Ang marangyang bulwagan ng isang kilalang hotel sa Maynila ay nagliliwanag sa kislap ng mga aranya at nag-uumapaw sa mga huwad na ngangiti. Pilit na itinatago ni Rafael ang katotohanang nalulunod na sa utang ang Ilustre Group sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng isang magarbo at magastos na salo-salo para sa mga mamumuhunan. Suot ni Celestine ang isang kumikinang at hapit na kasuotan, buong pagmamalaking kumakapit sa braso ng asawa habang nakikipagplastikan sa mga matataas na tao sa lipunan. Sa kabilang banda, walang humpay ang pagpapasikat ni Elena at ng kanyang anak na si Loida sa mga asawa ng mga negosyante. Ipinagmamalaki ang huwad nilang yaman at ang di-umano'y talento ni Loida sa pagdidisenyo, kahit na ang totoo ay wala itong mailabas na kahit isang bagong koleksyon. Ang buong silid ay isang entablado ng kasinungalingan, naghihintay na lamang gumuho. Nahinto ang mahinang tugtugin mula sa orkestra nang biglang bumukas ng malawak ang mabibigat na pinto ng bulwagan. Ang lahat ng atensyon ay nabaling sa figurang pumasok, isang babaeng nakasuot ng umaapoy na pulang bestida na humuhulma sa kanyang perpektong tindig ang naglakad papasok. Ang kanyang leeg at mga tainga ay napapalamutian ng mga diamante at batong buhay na kumikinang ng may sariling kaluluwa. Mga likhang kamay na kilala sa buong industriya bilang tatak ng misteryosang bilyonaryang si Amana. Walang bakas ng panghihina, walang anino ng nakaraan. Bawat hakbang ng kanyang matataas na takong sa makintab na sahig ay tila nagdedeklara ng pag-angkin sa buong lugar. Ang dating Marisol na pinalaya sa gitna ng baha ay nagbalik bilang isang reyna ng mga bagyo. Dahan-dahang nawalan ng kulay ang mukha ni Rafael. Ang baso ng mamahaling alak na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri, bumagsak at nagkadurog-durog sa sahig kasabay ng pagtalsik ng pulang likido. Namutla ng husto si Elena, tila nakakita ng isang multong umahon mula sa pinakailalim ng imbornal upang singilin ang kanyang kaluluwa. Ang mga matang matagal na nilang inakalang nakapikit habang buhay ay ngayon ay nakatitig sa kanila, puno ng kapangyarihan at hindi matitibag na kumpiyansa. Huminto si Sol sa harap ng pamilyang sumira sa kanya. Wala siyang isinigaw, wala siyang ibinatong sumbat. Isang kalmado at pino, ngunit nakakapasong na ngiti ang iginawad niya kay Rafael
bago niya ito batiin. "Good evening, Mr. Outgoing President," ang malumanay niyang wika. Boses na tila humahaplos, ngunit nag-iiwan ng malalim na hiwa. Nang ibabaw ang matinis at nanginginig na boses ni Celestine, minumura si Sol habang akmang susugod upang sabunutan ang babaeng inakala niyang patay na. "Buhay ka pa palang malandi ka. Paanong nakapasok ang basahang ito rito?" Sigaw ng kabit na tila nawalan na ng katinuan. Ngunit bago pa man makalapit si Celestine, humarang na ang matipunong bulto ni Attorney Leandro Magbanua kasama ang 2 gwardya. Ginamit ng abogado ang malamig at batas na tono, nagbabala sa sinuman na magtatangkang saktan ang pinakamalaking mamumuhunan ngayong gabi. Habang nagwawala si Celestine at pilit na inaawat ng mga tauhan, nanatiling nakatayo si Sol sa kanyang pwesto. Kumuha siya ng isang kopita ng pulang alak mula sa dumaang serbidor at tahimik itong ninamnam. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong takot. Bagkus ay puno ng panunuya habang pinagmamasdan ang pag-aalboroto ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Sa gitna ng tensyon at kaguluhan, sinadya ni Sol na buksan ng bahagya ang kanyang maliit na bag. Isang lukot at lumang papel na naglalaman ng isang pamilyar na disenyo ng kwintas ang nahulog mula rito. Dahan-dahang lumapag sa mismong paanan ni Elena. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makilala ang papel na iyon. Ang mismong papel ng disenyo na ibinenta niya kay Rafael kapalit ng kanyang katahimikan noong gabing bumabagyo. Hindi na pinansin ni Sol ang panginginig ng kanyang huwad na ina. Tinalikuran niya ang mga ito at may awtoridad na naglakad paakyat sa entablado. Tumayo siya sa harap ng mikropono, tiningnan ng buong madla na ngayon ay tahimik na nag-aabang at buong tapang na inihayag na ililigtas niya ang kumpanya ni Rafael sa isang kondisyon. Ang isuko sa kanya ang buong 51% ng saping puhunan ng Ilustre Group. Umalingaw-ngaw ang matalim na ingay mula sa pagkatok niya sa mikropono na tila naghudyat ng pagbagsak ng kaharian ng mga ilustre. Sol, parang awa mo na." Pautal-utal na pagsamo ni Rafael habang nanginginig na humakbang papalapit sa entablado. Pilit niyang inabot ang laylayan ng pulang bestida ni Sol, ngunit mabilis itong umiwas. Ginamit ni Rafael ang kanyang lumang taktika, ang pagpapanggap na biktima na may kasamang panunumbat. "Alam kong mahal mo pa rin ako. Napilitan lang ako noon, Sol. Tinukso ako ni Celestine ng panahong nagkukulang ka sa akin bilang asawa. Pero ngayon, nandito ka na. Bumalik ka na sa akin. Magsimula tayo ulit. Babalik tayo sa dati nating buhay." Isang malamig at mapaklang na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sol. Hindi niya inilaan ang kanyang kamay upang itayo ang lalaking nagtapon sa kanya sa baha habang nag-aagaw buhay ang kanilang anak. Sa halip, umatras siya ng isang hakbang at kalmadong sumenyas kay Leandro. Tahimik na umakyat si Leandro sa entablado at pinindot ang isang kagamitan, ang malaking telon sa likuran na inaasahan ng lahat na magpapakita ng mga ulat pinansyal ng kumpanya ay biglang nagliwanag. Lumantad ang isang opisyal na dokumentong medikal, isang resulta ng pagsusuring nagpapatunay ng ugnayan sa dugo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael nang mabasa ang nakapaskil na malalaking numero. Ang batang palaging ipinagmamalaki ni Celestine na nag-iisang tagapagmana ng mga ilustre ay walang ni isang patak ng dugo ni Rafael. Nakasulat sa ibabang bahagi ng dokumento na ang tunay na ama ng bata ay ang mismong personal na driver ng pamilya. Gumuho ang mundo ng mapagmataas na presidente. Lumingon siya kay Celestine na ngayon ay namumutla at pilit na nagtatago sa likod ng mga nag-uumpukang bisita. Ang ginang na ng agaw ng kanyang asawa, ang babaeng pinili niya kapalit ng kanyang tunay na pamilya, ay isa rin palang linta na sumipsip sa kanyang nalalabing yaman at dignidad. Ngunit hindi pa tapos ang paghuhukom ng tadhana. Muling nagbago ang larawan sa malaking telon. Lumabas ang mga naninilaw na pahina mula sa lumang ampunan at ang orihinal na sertipiko ng kapanganakan. Sa tulong ng mikropono,
Bumasag ang malalim at awtoritatibong boses ni Leandro sa buong bulwagan. Ibinunyag ng abogado sa buong lipunan na si Elena ay hindi tunay na ina ni Sol. Isa lamang siyang hamak na katulong na nagplano ng isang malagim na panlilinlang, ninakaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Kalida upang ipalit ang sarili nitong anak. Umalingaw-ngaw ang matinis na tili ni Elena, nagwawala at pilit na itinatanggi ang katotohanang matagal na niyang ibinaon. Ngunit ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Loida, na biglang napatakip sa kanyang batok, kung saan naroon ang markang hugis kalahating buwan na inilarawan sa dokumento. Bumagsak si Loida sa sahig, tuluyang nawasak ang ilusyon ng kanyang pagiging senyorita nang matantong siya ang tunay na anak ng isang magnanakaw na tagapag-alaga. Kasabay ng pagbagsak ng mga maskara ay ang pagpasok ng mga mabibigat na yabag ng mga alagad ng batas sa loob ng bulwagan. Walang pag-aalinlangang iginapos ng mga pulis ang malamig na bakal sa mga pulso ni Elena para sa kasong pagtatangkang pagpatay matapos nitong iwan si Sol sa gitna ng 15 taon na ang nakararaan. Kasabay nito, inaresto si Rafael para sa patong-patong na kaso ng pandaraya, paglustay ng pondo at pamememeke ng mga dokumento ng kumpanya. Nakaluhod si Rafael, lumuluhan ng dugo habang nakatingala sa asawang minsan niyang tinawag na basahan na amoy kusina. Nagmakaawa siya ng kapatawaran sa harap ng mga walang awang pag-ilaw ng mga kamera ng mga mamamahayag. Tiningnan siya ni Sol mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang ni isang patak ng awa o pagmamahal na natitira. Ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang makita kang mamatay. Malumanay ngunit nakakikilabot na wika ni Sol, ang boses ay sapat na upang magpatayo ng balahibo ng sino mang makarinig. Kundi ang mabuhay kang nanunood. Od sa tagumpay ko, habang unti-unti kang nabubulok sa pinakailalim ng hukay na ikaw mismo ang gumawa. Sa gitna ng kaguluhan, ng pagwawala ni Elena, at ng nakaririmarim na pagtangis ni Rafael, naramdaman ni Sol ang biglaang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang tindi ng emosyon at adrenalina na nagtulak sa kanya ng buong gabi ay unti-unting nawawala. Ngunit bago pa man siya tuluyang manginig sa pagod, isang malaki at mainit na palad ang lihim na pumulupot sa kanyang kamay mula sa likuran. Itinatago ito mula sa paningin ng madla. Si Leandro. Hindi nagsalita ang abogado, ngunit ang mahigpit nitong hawak ay nagbigay sa kanya ng matinding init. Isang tahimik na pagpapahayag na tapos na ang giyera at naroon siya upang saluhin ang kanyang mga sugat. Habang kinakaladkad palabas si Rafael ng mga awtoridad, pilit nitong inilingon ang kanyang ulo. Sa gitna ng kanyang pagkabaliw at pagkaubos, bumulong ito ng isang malagim na banta na hindi nakatakas sa paningin ni Sol. Tila nagsasabing mayroon pa itong huling baraha. Nang tuluyang makalabas ang mga pulis, kasama ang mga salarin, ang lahat ng ingay ng mga nagbubulungang tao sa paligid ay biglang naging isang malabong alingawngaw sa pandinig ni Sol. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Nagsimulang umikot ang buong bulwagan, kasabay ng matinding pagbigat ng kanyang talukap. Ang huling naramdaman ni Sol ay ang tuluyang pagbagsak ng kanyang katawan at ang mabilis na pag-agaw ng mga matitipunong braso ni Leandro sa kanya bago pa man siya sumayad sa malamig na sahig. Isang tahimik at maitim na anino ang mabilis na bumalot sa kanyang paningin. Tuluyang nilamon ang huling sinag ng liwanag. Ang unang naramdaman ni Sol nang magbalik ang kanyang kamalayan ay ang dalisay na amoy ng alkohol na humalili sa nakasusuyang pabango ng mga taong sakim mula sa bulwagan. Dahan-dahang umangat ang kanyang mabibigat na talukap, sinalubong ng mapusyaw na liwanag ng isang tahimik at pribadong silid sa ospital. Wala na ang nakakapasong tensyon sa kanyang dibdib. Ang regular at mabagal na pag-ilaw ng makina sa gilid ng kanyang kama ay nagpapatunay na ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok. Ngunit sa pagkakataong ito, tumitibok na ng may kalayaan. Sa gilid ng kanyang kama,
nakasubsob ang ulo ng isang lalaki sa ibabaw ng kanyang mga nakahalukip-kip na braso. Si Leandro, kahit sa gitna ng pagtulog, baka sa malalalim na paghinga ng abogado, ang matinding pagod. Bahagyang gumalaw si Sol, isang maliit na ingay, mula sa pagkiskis ng kumot na sapat na upang agad na magising ang lalaking nagbantay sa kanya sa buong magdamag. Agad na umayos ng upo si Leandro. Ang kanyang mga matang may maitim na anino sa ilalim ay mabilis na napalitan ng labis na pag-aalala at kagalakan nang makitang gising na ang dalaga. Hindi nagsalita si Leandro ng mga magagarbong pagbati. Sa halip, maingat niyang inabot ang malamig na kamay ni Sol at ikinulong ito sa init ng kanyang magkabilang palad. Isang banayad at nakapapawing pagod na haplos ang iginawad niya rito. Tapos na, Sol. Malumanay na bulong ni Leandro. Ang boses niya ay kasing init ng kape sa umaga. Wala na sila. Nakakulong na ang mga taong nanakit sa'yo. Ligtas ka na. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, isang mainit na patak ng luha ang kumawala mula sa gilid ng mga mata ni Sol. Ngunit hindi ito luhang nanggaling sa galit, ni hindi mula sa panghihinayang. Ito ang mga luha ng isang bilanggong sa wakas ay nakakita ng liwanag pagkatapos ng napakahabang panahon sa loob ng madilim na selda. Umiyak si Sol, tahimik ngunit malalim. Inilabas niya ang lahat ng naipong sakit, ang bigat ng 15 taong pagtitiis, ang pait ng pagiging isang anak na walang halaga. Tumingin si Leandro sa kanya. Ang mga mata ay nag-uumapaw sa isang pagmamahal na matagal na niyang pinipigilan bilang paggalang sa proseso ng paghilom ng dalaga. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang hinlalaki upang maingat na pahirin ang mga luha sa pisngi ni Sol. Ang bawat haplos niya ay tila bumubura sa mga natitirang peklat sa kaluluwa ng babaeng kanyang pinakamamahal. Tumayo si Leandro. Kumuha ng isang mangkok ng mainit na sabaw na inihanda niya at maingat na humigop muna ng kaunti upang tiyaking tama lang ang init bago ito dahan-dahang isubo kay Sol. Sa bawat pag-aasikaso ng lalaki, unti-unting natutunaw ang makapal na yelo na matagal nang bumalot sa puso ni Sol. Natagpuan niya ang sarili na nakasandal sa matipunong balikat ni Leandro. Ninanamnam ang kapayapaang hindi mabibili ng anumang halaga ng diamante. Habang nakasandal sa lalaking naging sandigan niya, naglakbay ang isipan ni Sol pabalik sa isang maliit na kubo na amoy daing at lawa. Alam niya sa mga oras na ito, ang kanyang munting laya ay malamang na nakaupo sa kandungan ni Kapitan Tiago. Inosenteng nagtatanong kung kailan babalik ang kanyang ina habang pinapanood ang paghampas ng mga alon. Sila ang kanyang tunay na pamilya. Hindi ang kumpanyang napasakamay na niya ngayon, at lalong hindi ang yaman ng mga kalida. Ang tunay niyang yaman ay ang mga taong nagtahi sa kanyang mga sugat noong siya ay punit-punit. Huminga ng malalim si Sol. Tiningnan niya si Leandro sa mga mata at iginawad ang pinakamatamis at pinakatotoong ng ngiti na matagal na nitong hindi nasisilayan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng abogado. Gusto ko nang umuwi. Mahinang pakiusap ni Sol. Napakunot ang noo ni Leandro. Nag-aakalang ang tinutukoy nito ay ang marangyang mansyon ng mga kalida na ngayon ay nakapangalan na muli sa dalaga. Aayusin ko ang mga papeles para mailipat ka sa mansyon. Hindi sa Maynila, Leandro. Pagputol ni Sol, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang malinaw at buong desisyon. Uuwi tayo sa Laguna, doon kung saan sumisikat ang totoong araw. Ilang buwan na ang lumipas mula nang humupa ang pinakamalaking unos sa buhay ni Sol. Ang tahimik na baybayin ng Laguna ay muling nagmistulang isang malawak na salamin na sumasalo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Sa gilid ng lawa, nakatayo ang isang bago at maaliwalas na gusali, ang Amana Foundation. Ito ay isang ligtas na kanlungan na ipinatayo ni Sol
gamit ang ibinalik na yaman ng mga kalida upang protektahan at bigyang buhay ang mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso. Hindi na siya bumalik sa magulong mundo ng Maynila. Pinili niyang itanim ang kanyang mga pangarap sa lupang sumalo sa kanya noong siya ay walang-wala. Sa kabilang dako ng mundo na pilit niyang tinalikuran, sinisingilan na ng kalikasan at tadhana ang mga taong nagtapon sa kanya. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda, unti-unting inuubos ng sakit si Elena. Tuluyang kinalimutan at pinandidirihan ng sarili nitong anak na si Loida, na ngayon ay bumalik sa pagiging hamak na tagapaglinis ng mga pampublikong banyo. Samantala, ang dating nagmamalaking si Rafael ay tuluyan ng nawala sa katinuan. Madalas siyang makitang gumagala sa mga maruruming eskinita, namumulot ng mga basag na bote at maliliit na bato. Mahigpit na niyayakap ang mga ito sa kanyang dibdib habang bumubulong na nahanap na niya ang kanyang mga nawalang diamante. Habang pinagmamasdan ang banayad na pag-alon ng tubig, napagtanto ni Sol na wala na siyang nararamdamang galit. Napatawad na niya ang mga ito. Hindi dahil karapat dapat silang patawarin, kundi dahil karapat dapat siyang magkaroon ng kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot sa nakaririmarim na sakit, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng nakaraan. Pinutol na niya ang bakal na kadena ng kanyang pagiging biktima. Mula sa kanyang likuran, umalingaw-ngaw ang matamis at inosenteng halakhak ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Tumatakbo si Laya sa damuhan, bitbit ang isang maliit na saranggola. Masayang hinahabol ng matandang si Kapitan Tiago na halos madapa-dapa sa pagtawa, ngunit bakas sa kulubot nitong mukha ang wagas na pagmamahal ng isang tunay na lolo. Sa gitna ng pagngiti ni Sol, isang pares ng matitipunong braso ang dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang. Nagbigay ng pamilyar na init na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ipinatong ni Leandro ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Pareho nilang pinapanood ang magandang tanawin ng kaligayahan sa kanilang harapan. Sumandal si Sol sa matibay na dibdib ng lalaking nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit at nag-iiwan, kundi nagpapagaling at nananatili. Sa paglubog ng araw, isang malinaw na katotohanan ang tuluyang tumatak sa kanyang puso at kaluluwa. Ang pamilya ay hindi palaging nasusukat sa iisang dugong nananalaytay sa ugat. Dahil minsan, ang mga kadugo pa ang siyang unang magtutulak sa iyo sa malalim at malamig na baha. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang isugal ang kanilang sarili, buksan ang kanilang payong, at silungan ka sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. At dito, sa bisig ng mga taong pinili niyang mahalin at piniling mahalin siya pabalik, natagpuan ni Sol ang kanyang walang hanggang liwanag.